Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo. Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po. Ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong. Okay, bago dyan mga mahal na kapatid, no? Itong sabi nila na mapapatunayan ba na si Kristo'y tao? Eh di mali yan na tanong. Bakit? Dapat mapatunayan ba na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao? Wala naman tayong tutol mga kapatid na ang ating Panginoon Jesucristo'y tunay na tao. At ito'y itinuturo mismo ng simbahang Katoliko. Dogma natin yan. Pero hindi siya tao lang, kundi tunay na tao, tunay na Diyos. Dogma ng simbahang Katoliko yan. Hypostatic, iyon. Ang simbahang Katoliko, hindi kailanman nagtuturo na si Jesus ay hindi tao. Ang simbahang Katoliko nagtuturo na ang ating Panginoon Jesucristo, both human and divine, tunay na Diyos, tunay na tao. Sa Council of Chalcedon, taong 451 Anno Domini, Jesus has two natures. Divine, Diyos siya, at human, tao siya. Sa isang persona, ang anak ng Diyos ang salita. Kaya kapag sinabing si Jesus ay tao, tama yun. Pero kung sasabihin, tulad sa Iglesia ni Cristo, na si Jesus ay tao, hindi Diyos, mali yun. Hindi yun ang itinuturo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Balikan natin ang ginamit nilang Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Eto. Nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Dahil lang nabasa ninyo na sinabi ng ating Panginoon Hesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, na sinabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit, pinagsikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. So, ngayon, may mabasa ba diyan na hindi siya tao? Bakit sinabi diyan na siya ay tao? Si Jesus ay tunay na tao. Pero hindi nangangahulugang hindi siya Diyos. Ang tanong, bakit siya tao kung siya ay Diyos? Ang sagot, dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan 1:14, ang Biblia mismo ang nagtuturo sa pagiging pagkatawang tao ng anak ng Diyos. Asan yan mabasa? Tingnan natin. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ito ang mabasa natin. Nang sa pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So napansin ninyo? Ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Ngayon, kung ang salita ay Diyos, anong nangyari sa salita na Diyos? Juan Kapitulo 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. At ginagamit din nila ang tinatawag na The Living Bible, mga kapatid. Ano nakasulat sa The Living Bible? Ito ang mabasa natin sa John chapter 1 verse 1. Ito mga mahal na kapatid. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive
and is himself God. Sa 14. Ito mabasa natin sa 14, mga kapatid. And Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Oh, di ba? Napakalinaw, mga kapatid, ang mabasa kung gusto nila letra por letra. Yun, letra por letra. Ang birbo, ang salita, nagkatawang tao. So, ang sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, ay bahagi sa kanyang layunin sa pagiging tunay na tao. Dahil si Jesus ay may katawan, Lucas Kapitulo 24:39. Kaya nga, dahil siya ay tunay na tao, nagugutom din siya, Mateo Kapitulo 4, versikulo 2. Napapagod din siya, Juan Kapitulo 4, versikulo 6. Umiyak din siya, Juan Kapitulo 11, versikulo 35. Namatay din siya, Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Lahat ito ay katangian ng tunay na tao. Hindi ito nagkunwaring tao lang. Kung hindi siya tunay na tao, hindi siya maaaring magsakripisyo sa Hebreo Kapitulo 2, 14-17. Mga kapatid. Pero, ang parihong Hesus ay may mga katangiang hindi maaaring taglayin ng tao. Tinatawag siya na Diyos sa Biblia. My Lord and my God. John chapter 20, verse 28. At hindi totoo yung sinabi ng mga ministrong mali daw yan. Bakit mali daw? Dahil nagulat lang si Tomas sa Juan Kapitulo 20:28. Palagay natin na may nangyaring pagkagulat. Pero hindi itinama ni Jesus si Tomas. Ina-affirm pa kung basahin ninyo ang 20:29. Naniniwala ka ba dahil ako'y nakita mo? So, tingnan, ang ating Panginoon Jesucristo, pag-aralan natin ang Biblia, may kapangyarihan siyang higit sa tao. Ano yung kapangyarihan na higit sa tao? Nagpatawad ng kasalanan. Balikan natin Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, 7. Ang may kapangyarihang magpatawad sa kasalanan sa kultura ng mga Hudyo ay ang Diyos lamang. Di lang yan. Sinamba siya ng mga alagad sa Mateo 14:33. Bawal sambahin ang tao. Nag-utos siya sa kalikasan. Marcos Kapitulo 4, versikulo 39. So, hindi lang yan. Kung hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, paano ngayon sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, magkasama sila sa Ama bago pa lalangin ang mundo? Asan mabasa? Marcos Kapitulo 17, versikulo 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. See? Napakalinaw, mga kapatid. Bago pa likhain ang sanlibutan. Hindi ito masasabi sa isang tao lang. Kaya, sinasabi siyang tao dahil totoo iyon. Pero, hindi iyon kabuuan, mga kapatid, na tao siya, hindi Diyos. Dahil ang daming mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Mismong ang Iglesia ni Kristo ay naglalagay sa salitang tao, hindi Diyos. Yun naman ang opisyal nila na aral. Tao, hindi Diyos. Kahit wala yan sa binabasa nila na Juan Kapitulo 8:40. Ang mabasa, tao ako, meron yon.
Pero ang interpretasyon ng INC na Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, tao, pinatunayan daw na hindi siya Diyos. Meron mamabasa diyan sa Juan Kapitulo 8:40 na tao pinatunayang hindi Diyos? Balikan natin sa tumanan. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Eh, tapos na. Usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao eh. Anong uring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan. Parang pinuputol yata ng ministro dito ang aral nila. Wala naman tayong tutol, mga kapatid. Tandaan niyo, si Kristo'y tao. Wala tayong tutol. Ang tinututulan natin, yung aral nila na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Pero, di yata binanggit nila dito, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Ha? Ang nabasa sa Juan 8:40 na kanilang binabasa sa ANC interpretasyon, si Kristo'y tao, pinatunayan umano na tao, hindi Diyos. Walang mabasa, dinagdag nila yan. Ituloy natin. Eh siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya hindi siya ang Diyos. Oh, so, pinatunayan umano ni Jesus na hindi siya ang Diyos. May mabasa ba sa Juan Kapitulo 8:40 na pinatunayan ni Jesus na siya ay hindi Diyos? Yung salitang pinatunayan ni Jesus na hindi siya Diyos, dagdag yan sa bersikulo at hindi yan salita ng ating Panginoon Jesucristo. Dagdag yan. Dagdag yan, mga kapatid, sa ministro ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Naiba siya sa Diyos sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Ayan. Ayun ang interpretasyon nila sa Juan 8:40. Ibang Diyos ang tinutukoy sa Juan 8:40. Ang sinasabi ni Jesus na siya bilang tao. Totoo ba yan, mga kapatid? Na ibang Diyos? Una, tingnan ninyo ito na argumento. Walang mabasa sa Juan 8:40 na si Jesus ay ibang Diyos. Ang sinabi ni Jesus, siya bilang tao dahil siya ay nagkatawang tao. Pero, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tao dahil siya ay nagkatawang tao. Ay nagsasalita ng katotohanan galing sa Ama. Ang punto ni Jesus, mga kapatid, siya ay nagkatawang tao. Nabasa na natin sa Juan Kapitulo 1:14. Kaya tama, tawagin ang kanyang sariling tao. Mali kung tawagin ang kanyang sariling hindi tao, di ba? At hindi naman yan aral ng simbahang Katoliko. So, bilang nagkatawang tao, sumusunod siya sa Ama. Bilang anak. Hindi dahil hindi siya Diyos, kundi dahil siya ay nagpakumbaba. Kung tingnan ninyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. So, ang tanong, totoo ba ang sinabi ni Arnel Tumanan na batay sa Juan 8:40, iba ang Diyos na narinig ni Jesus at si Jesus na nakarinig sa Diyos? Hindi, mga kapatid. Sa Ebanghelyo ni San Juan, napakalinaw na tinawag ni Jesus ang Ama. Siya ring Diyos na iisa sa kanyang pagka-Diyos. Iisang Diyos, hindi dalawa. Tingnan natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Tingnan na yun. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa.
Ano daw? Ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabi, ako at ang Ama ay dalawa. Iisa. So, ang salita si Jesus ay Diyos bago siya nagkatawang tao. Kaya nga, balikan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 mga kapatid. At ituloy natin sa 14. Ito ang mabasa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang taglay ng Kanya. Taglay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napaka-linaw mga mahal na kapatid. No? Kaya, ang Ama at ang Anak, tandaan natin ang Ama at ang Anak, hindi magkaibang Diyos. Bakit? Tingnan niyo ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Juan Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. Sumagot si Jesus. Tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Filipi? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kaniyang gawain. Naniniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So napakalinaw mga mahal na kapatid ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 14, 9, 11. Ayon mismo, at alam nyo ba, ayon mismo sa mga Hudyo, na inaangkin ni Hesus ang pagiging kapantay sa Diyos. Asan yan? Juan Kapitulo 5, versikulo 18, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Pagkatapos sabi ng mga INC, dahil sa pinagdugtong-dugtong na talata mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama. So ang Diyos na narinig ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, bilang anak, ay ang Ama na nasa loob sa iisang pagka-Diyos. Hindi ito ibang Diyos, kundi ibang persona. Sana sa ating pagsagot nito, magamit ito sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kasalukuyan na nagsaliksik sa katotohanan. Di po natin layunin saktan damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong lalo na sa Iglesia ni Cristo, pero sinagot lang natin punto por punto.